Magandang araw po, welcome po sa aking channel, Nov9 TV. Patalasasan po, meron po ba kayong mga properties na napapabayaan or non-performing assets? Plan nyo ibenta, pero wala kayong oras pagbenta nito. Kung ito'y pagkakatiwala nyo po sa amin, tawag lang po kayo sa aking numero. Usap po tayo. Gawan ko po ng video for free. Yes, libre po. Wala po kayong babayaran. Tutulungan pa namin kayong mabenta ang inyong property. Kami na po bala sa marketing, sa boosting or paid ads, even sa tripping, hindi na po kayo mapapagod sa pag-entertain ng mga buyers. Kami na po bala sa lahat. Tawag lang po kayo. Nandito po tayo ngayon sa Silang Cavite kung saan meron po tayong bagong video presentation. Isang private garden resort na may lot area na 500 square meters more or less. Kung familiar po kayo dito sa video, opo, na-vlog ko na po ito. Bale, meron pong mga improvements dito sa property, especially sa mga structures nito. Mula po Barangay Road, ito po ay inner lot, kaya napakatahimik po ng lugar, sariwa ang hangin, at malamig po ang klima. May access na rin po dito ng tubig, kuryente, at internet provider. Ito po yung elevated part na kung saan meron pong stairs at may mga ornamental plants sa palibot nito. Ito pong area ng property ay nasa mataas na lugar. Ang estimated elevation above sea level ay 1,270 feet. Tungkol man po sa dokumento nito, on process pa po ang titling. Kaya mas maigi po kung sakali man na ma-acquire nyo to, ay direct na po sa pangalan nyo ang pagpapatitulo nito. Gawa ng naka-ready na po lahat. Kompleto na po ang dokumento for titling. Yan pong natatanaw ninyo na structure na 3-story ay Filipiniana design na meron pong antique doors and windows with 4 bedrooms and toilet and bath, music and entertainment area, meron pong adult and kiddie pool, may jacuzzi, then may terrace, function hall, can accommodate 70 packs, dun sa indoor, at sa outdoor naman ay 20 packs. Ito na po yung update natin ngayon. Nakapalitada na po siya at may pintura na. Then meron na ring mga wall design. At yan po yung jacuzzi. Ang size po niyan ay 2x2. Then meron pong tile flooring. At ganun din po dito sa kiddie pool. May tile flooring na rin po siya. At ito pong kiddie pool ay may size na 4x4. At sa dulo po yung adult pool na kung saan naka-tile flooring na rin po. Dito po muna tayo sa hallway. Meron po siyang gate na combination ng steel at kapis. Naka-tile flooring na rin po dito. At ito po yung powder room. Ito po yung naka-tile bathroom wall. Then water closet at may bathroom countertop. So mula po dito sa powder room, yan po ulit yung kiddie pool. Then sa dulo yung adult pool na may 4x8 na size po yan. At naka-tile flooring na rin po. Yan po, tungahin nyo po yung pasad na kung saan mga 85% na po ay finish na. Compare nyo dun sa unang video natin. Yan po yung terrace. At sa baba po nun ay yung powder room na pinakita ko sa inyo. So, pasok na po tayo dito sa main house o building. Ito po yung magiging receiving area o living area. At dito naman po yung kitchen na may kitchen countertop, kitchen window, at yan po ulit yung living area. Yan po yung stairs na papunta sa second floor. Dito po sa ground floor ay meron pong tatlong malaking kwarto na may
toilet and bath. So ito po yung first bedroom, naka-tile flooring, high ceiling. Then meron na rin po itong toilet and bath na naka-tile bathroom wall, bathroom window. So hindi pa na install yung water closet. Paglabas po dito sa first bedroom, yan yung living area. Then matatanaw naman yung kiddie pool, jacuzzi, at yung adult pool. Ito pong hallway ay naka-tile flooring na rin. At dito naman po yung second bedroom. So sa spasyo, malaki din po siya. Naka-tile flooring, high ceiling, then nakapalitada na rin po at may sariling toilet and bath. Kung saan same design lang po dun sa kabila. Ito po yung naka-tile bathroom wall at wala pa po siyang water closet at hand wash basin. Lipat na po tayo sa third bedroom o master's bedroom. Napakalaki po ng espasyo. May kapis window, tile flooring, high ceiling, at dito naman po yung walk-in closet. Naka-tile flooring na rin po dito. Dito naman po yung toilet and bath na naka-tile bathroom wall pero wala pa siyang water closet at hand basin. So ito po yung master's bedroom. Sa labas po ulit tayo. At madadaanan po natin yung second bedroom na kung saan galing na po tayo dito kanina. At dito naman po yung first bedroom. So dito po sa ground floor ay meron pong tatlong malaking kwarto. So ito na po yung hagdan, naka-wooden staircase, at aakyat na po tayo. Samahan niyo po ako. So dito naman po yung function hall o multipurpose area na kung saan kung may mga okasyon, pwede pong ganapin dito. Can accommodate 70 guests o packs. Lahat pong kahoy na gagamitin dito, pati pintuan, ay mga antique po. So dito po ay may toilet and bath. Then dito naman yung another room na pwedeng enclosed receiving area na may access po dito sa terrace. So may tubular bench, tubular frame para sa roof or pwede rin pong polycarbonate na roofing. At mula po dito sa terrace ay matatanaw naman yung mga swimming pool at kabilang side ng building. Yan po, tunghayan nyo po itong kapaligiran. Malawak po yan. Nagkataon lang na marami pong mga halaman. Pero kung sakali man na mahilig kayo sa mga iba't ibang uri ng halaman, pwede naman i-maintain po yan. So balik po ulit tayo dito sa loob. At dito po yung hallway na papunta sa function hall. Then hanggang sa dulo po ito. Ito po yung hallway na papunta naman dun sa pang-apat na kwarto. May isang access door po dito na papusok naman dito sa may function hall. Halos kalagitnaan po. Yan po yung dulo. Then diretso na po tayo dito sa fourth bedroom. Nakakapis window design at may swimming pool view. So pasok na po tayo. Ito po yung fourth bedroom. Naka-ceiling cove design, tile flooring, then pulido na rin po ang pagkapalitada ng wall. So mula po dito matatanaw yung garden. May parte ng swimming pool. Napakaaliwalas po ng kapaligiran. Okay, balik po ulit tayo dito sa loob. Then meron din pong walk-in closet dito sa area to. At dito naman yung toilet and bath.
May hand wash basin, water closet with bidet, at may shower. So dito po sa 4th bedroom ay meron pong access papunta sa balkonahe. Ito po yung hagdan o stair. Then pagdating po dito sa taas ay meron pong kitchen o countertop with stainless sink and faucet. Then pwede pong gawing dining area. At ito po yung terrace o view deck. Na meron pong concrete bench, naka-tile flooring, then may tubular frame para lagayan ng polycarbonate roof. So yan po ulit yung garden na pinakita ko sa inyo, na kung saan parte po yan itong property. Habang pinagmamasdan nyo po itong paligid, itong property, pag-usapan na natin ang distance, location at travel time. Mula po sa Santa Rosa, Tagaytay Road, ang distance is 5.1 kilometers at ang travel time is 13 minutes. Mula naman po sa Tagaytay Flower Market, ang distance is 7 kilometers at ang travel time is 16 minutes. Mula naman po sa Tagaytay Rotonda, kung saan nandun po ang Fora Mall, fast food, restaurants, banks, schools, church at hospital, ang distance is 9.9 kilometers at ang travel time is 18 minutes. Yan po yung lagi kong binabanggit sa aking video na dapat nyo i-consider sa paghanap ng property, yung meron pong malapit na hospital. Hindi ko naman po sinasabing sakitin kayo. Yan naman po for emergency purpose lang naman. At mula naman po sa Calac Silang Interchange, ang distance is 8.6 kilometers at ang travel time is 23 minutes. Kung manggagaling naman po sa bayan ng Silang, kung saan kumpleto na rin po gaya ng public market, mga business establishments, at hospitals, ang distance is 6.1 kilometers at ang travel time is 17 minutes. Mula naman po sa Manila o sa airport, ang distance is 55.3 kilometers at ang travel time is 1 hour and 12 minutes. Okay, sa presyo na po tayo. Binebenta po ito ni owner sa halagang 12.5 million pesos. Although meron pong mga improvements, hindi na po siya nagtaas ng presyo. Same price pa rin mula nung dati na as is where is. Kahit po gumastos pa siya. Anyway, pag interesado po kayo, pag-usapan nyo na lang dito ni owner kung paano magiging arrangement nyo sa terms nito. At willing naman po siyang makipag-negotiate. So, para sa akin, assessment lang, fair deal na rin po ito. Gawa ng sa mahal po ng construction cost ngayon sa mga materyales at labor cost, medyo malaki din po ang aabutin nyo once na magpatayo kayo at bibili pa kayo ng lupa. Especially dito sa Silang na medyo may kataasan na po ang presyo dito. Kung may mga katanungan po kayo, tawag lang po kayo sa aking numero. At sa mga kababayan naman natin nasa ibang bansa, meron po akong Telegram. Sa mga iPhone user naman, may iMessage. Meron din pong Imo, Skype, Viber at WhatsApp. Same number lang po, 0917-316-3399. Sa mga nagtatanong naman po ng aming Facebook, meron po kaming Facebook page na Nov9 TV at Facebook Real Video. Meron din pong TikTok at Instagram. May ibang YouTube channel po kami na The Nov9 TV channel, Nov9 TV Listings, at Nov9 TV On The Spot. Real talk, real fast. Sana po naibigan nyo ang video presentation. Paki-like and subscribe na lang po sa aking channel para ma-update din po kayo sa aking future listings. Kung sakali po hanap nyo yung mas malaking sukat na lupa, meron din po kami ibang listings na pwede nyong pagpilian. Huwag po kayong magatubiling tumawag sa amin, then let us know your budget para malaman namin kung anong property pwede namin ilok sa inyo. Sa lahat pong viewer, subscriber at nagtiwala po sa amin, salamat po sa suporta. Ingat po kayo lagi at yung pamilya. Maraming salamat po.